Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Okay po, pwede bang batiin niyo muna ang inyong katabi na maraming salamat at dito ka. Yan. Amen. Bago po muna tayo magsimula, pwede bang manalangin ulit tayo? Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, maraming pong salamat sa oras pong to na kami andito nagkakatipon. Salamat sa aming pagpupuri sa worship team, Lord, na talagang kami pinagpala ng lubusan. At sa oras pong to, aming hinanda ang aming puso, ang aming isipan na kayo po ang mangusap sa amin. Alam po namin na meron kang revelation na pagkakalob sa bawat isa sa amin, O Diyos. At gamitin mo po ako, Panginoon, na mouthpiece para sa mga kapatira ko na andito. Na ikaw lamang ang maitaas, Panginoong Jesus, sa pulpitong to at wala nang iba. Salamat po dahil alam po namin kami pinagpala mo na itong mga salita mo ay magiging kalakasan namin. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakapang po natin ating Diyos na buhay. Sige po. Ngayon po tayo magpapatuloy pa rin sa ating pinag-aaralan na Victorious Living. Diyan po, Victorious Living, Responding from Christ's Victory to Life's Challenges. Pagpapatuloy po natin, ang ating pinag-aaralan ay ang Psalm 23, verse 1 hanggang 6. Ulit, samahan nyo ko sa aking pagbabasa. Sabay-sabay po nating basahin to hanggang makabisado nyo. Amen po ba? Kasi gusto natin mamakat to, itong salita ng Panginoon sa ating buhay. Talagang napakaganda ng awit 23, verse 1 hanggang 6. Basahin po natin. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He lead me beside still water. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Last week po, napag-aralan po natin itong yung responding to indecision in the light of finished work na ating nakita na dito na tayo ay righteous sa harapan ng Diyos. Pero paminsan-minsan tayo ay nagkakamali, natitimbang tayo sa mga life choices natin. Pero salamat na lang dahil mabuti ang Diyos. Amen? Dahil tayo binabalik niya sa tamang path o tamang direksyon. Dahil ang ating good shepherd ay si Jesus. Amen? Mahal na mahal niya tayo. Kung tayo'y nagkakamali, tinutuwid niya tayo. Kahit na off track tayo, nawawala tayo sa daanan. Diba? Sinampol ko nga yung track and field and then yung sa swimming. Diba? Pag nawala ka dun sa track and field na dun sa line mo, pwede ka madidisqualified ka. Sa swimming pool, sa swimming din, diba? Hindi pwedeng pumunta ka sa kabilang lane. Sa mga nagdadrive, ganun din, kailangan natin sundan yung guhit lang, kailangan nasa right lane ka. Dahil pag pumunta ka sa kaliwa, pwede kang madisgrasya. Dahil sa kabutihan ng Diyos, kung tayo may nagkakamali, nagkakawindang yung ating mga choices, tinatama tayo ng mabuting pastol. Ang pastol na yon ay ating ang Panginoong Hesus. Amen. Kaya dalawang ating napag-aralan ho dyan. Number 1, humbly ask for God's guidance. Ano ang text po natin diyan? Di ba sabi niya sa Psalm 25 verse 9, pinapatnubayan ng Diyos ang taong mapagkumbaba. Ibig sabihin, dapat ang tao maging humble. Psalm 25 verse 9, ang ganda po nung text niyan. Sinasabi sa atin ng Panginoon. Kailangan maging humble tayo. And then, yung number 2, exercise faith as we seek God's guidance. Ano rin naman ang text natin dyan? Sabi rin naman dyan sa Hebrew verse 11 verse 1. Diba? Ang ating pananampalataya, hindi man natin nakikita, pero tayo naniniwala na mangyayari yun.
yung faith natin, pinalalabas natin, alam ko, I believe, I declare na mangyayari ito sa akin. Dahil ito yung aking pananampalataya. Kaya yon mangyayari at mangyayari. Dahil yun ang gusto ng Diyos, maniwala at manampalataya ka sa Kanya. Kasi sa mundong to, kailangan to see is to believe. Kailangan mo munang makita sa mundong to bago mo siya paniwalaan. Pero sa Diyos, yung faith mo, believe muna and then you will see. Amen po ba? Amen. Kaya ang ating beloved thought dyan, last week, pakibasa, sabay-sabay tayo. Only God keep you on track. Ang Diyos, tayo'y nililid. Nililid niya tayo sa mabuting daan. Nakita niyo, sunod-sunod, doon yan nilalagay ng shepherd, nilalagay sa tamang daan. And then, pinakikinggan din ng sheep, yung yung tawag sa kanya, para makita nila yung tamang direksyon. Inaayos ng pastol yung dadaanan ng mga tupa. Ginaguide niya kung saan dapat pumunta. Amen? Isipin nyo, ganoon kabuti ang Diyos. Sa buhay natin, nililid niya tayo sa tamang daan. Sa matuwid na daan, sa maayos at pinagpalang daan. Amen? Tuloy po tayo. Basahin po natin ngayon ang Psalm 23, verse 3. He restore my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Kung nakikita nyo ho dyan, yung may highlight, for His name's sake. Kasi kung nakita nyo po yung mga tupa, di ba? Pag ang tupa, pangit or payat siya, ang gulo-gulo ng kanyang balahibo, talagang madungis. Madungis siya. Hindi siya, magulo siya. Sa mga tupa, hindi siya sumusunod. Anong palagay nyo? Dahil payat, talagang malnourished yung tupa, sino ang mapupunlaan doon? Di ba yung pastor o yung shepherd? Sasabihin, sino tagapag-alaga niyan? Hindi maayos yung kanyang pag-aalaga. Pero, pag ang pastol maayos, nakita ng mga tao, ang lusog ng tupa, ang ganda ng balahibo, talagang parang bulak na bulak, ang linis, malulusog, mataba. Sino mabibigyan ng talagang recognize doon? Di ba yung shepherd? Dahil for His name's sake, ganun din sa buhay natin. Ang gusto ng Diyos, makita siya for His name's sake. Makita sa buhay nyo, ang nag-aayos ay ang Diyos. Amen? Para dito sa church natin, o sa ibang mga church, pag nakikita na maayos ang isang simbahan, ay nagmamahalan sila. Nakita, maayos sila. Diba? Talaga ang buhay nila binago. Sino ang napupurihan doon? Diba? Ang Diyos, yun ang gusto. Mabigyan ng glory ang Diyos, ang pangalan niya. Dahil ang pangalan niya, alam niyo ho ba, kinakarakterize ang pangalan niya sa kanya, nakikita kung ano yung mga tao. Halimbawa, di ba, mayroong isang bata. Sino kinakarakterize niya? Yung bata, payat, talagang uhugin, may number 11, di ba? Minsan number 1. Oo. Kasi yung kinakarakterize, yung reputation nung bata, tatanungin sino ba yung magulang niyan? Ang payat-payat nito. Tapos talagang gusgusin siya. Nilapitan mo, sino ba magulang mo? Sino ba? Ang tatay ko, si Elon Musk. Oh. Kapanipaniwala po ba yun? Kapanipaniwala po ba yun? Di ba hindi? Dahil alam natin, pag si Elon Musk, Elon Musk, or kahit nasa palagay natin, si Henry C., alam natin, di ba pag mayaman, alam mo yun, siya magandang pangangatawan niya, malinis siya, malusog, malakas. Kasi, sabi nga, yung reputation niya, yung pangalan niya, yung karakter ng magulang, yun ang nababalikan. Ganon din sa buhay natin. Kaya, dapat sa buhay natin, at tinataas, nakikita sa atin ang ating Panginoong Hesus. Pero, dahil nga sa buhay natin dito, alam ko naman, may mga problema tayo. Pero, napaglalabanan naman po yun. Amen?
Kahit may mga anak tayo, may mga tayo mga kanya-kanyang suliranin. May mga problema tayo. Pero alam nyo ba, meron ng hinanda ang Diyos para sa atin. Yung path or yung righteousness natin, nadadaanan natin. Ngayon, kaya sabi niya, kahit sa oras na to, kung meron kang karamdaman o meron kang sakit, kahit sa mga nakikinig ng podcast natin, sa oras na to, kung meron kang sakit, may hinanda ng kagalingan ang Diyos sa iyo. Amen? Sabi niya, sa kanyang mga sugat, ikay magaling na. Sabi niya sa 1 Peter 2:24. Hindi naman magpapakasugat ang Diyos, ang mga latay na kanyang tinanggap ay para maging baliwala lang. Pero to, ginawa niya para tayo'y gumaling kung meron man tayong kasakitan. Amen? Hinanda na niya yun. Yung katawan niya, pinagkaloob niya. Para makita natin ang biyaya niya, maparangalan ang Panginoong Hesus. Sa kanyang mga sugat, ikaw ay magaling na. Pangako niya yon. Amen? Kung sakali naman, ang breakthrough, kailangan natin ng pinansyal. Alam mo, meron din tayo ngang pinansyal na pangailangan. Wala naman tao dito, walang hindi binabayaran. Lalo na naman, pag gantong katapusan, dumarating siya. Dumarating si Judith. Yan na naman. Ang breakthrough, andyan. Hinanda na rin ng Panginoong Hesus. Sinabi niya, diba? Ang sabi niya, bagamat siya'y mayaman, ay naging mahirap, alang-alang para sa inyo, para kayo ay yumaman. Amen. Yung pagpapalang yun, paniwalaan natin. May hinanda na siya pagpapala. Makikita nyo lang, magugulat kayo, etong blessing na to. Napakabuti ng Diyos. May hinanda na siya para yung kanina nakita natin, di ba? Yung shepherd, nauuna siya. Nauuna siya, yung shepherd. Para makita natin na tunay ang pangako ng Diyos, sundan lang natin siya. Hindi kanya ilalagay sa mga alanganin o sa mga maling mga gawi. Dahil gusto niya maging matuwid ang ating buhay. Amen. Ngayon, dahil tayo kailangan natin ng blessing, pangako rin niya to. Dahil ang mundong to, itong lupang to ay kinurse. Nagkasala si Eva at Adan, na-curse ang lupa. Pero binayaran ng Panginoong Hesus sa kanyang dugo. Sa Romans 5:9, sa kanyang dugo, tayo'y tinubos na. Amen. Sa Ephesians 1:7, hinanda na niya ang pagpapala dahil sa kanyang dugo, ni-redeem tayo. Ni-redeem tayo ng Diyos. Kaya, we are blessed coming in or going out. Kaya, saan ka man pumunta, saan ka man madako, tandaan nyo, kayo'y pinagpala na. Amen. Amen. Palakpakan natin ating Diyos ng buhay. Ni-redeem na tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Alam mo sa Luke 22 verse 44, yung siya'y nananalangin, di ba? Yung kanyang pawis niya, para tumulo sa lupa, parang dugo. Ibig sabihin, binayaran, pagtulo nun, yung curse na yung sumpa nun, ginawa ni Eva at Adan, nabayaran na ng Panginoong Hesus. Nung siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, tumulo ang kanyang dugo, binayaran na ang mga curse na yan, ang mga sumpa. Kaya dapat na lang natin paniwalaan ng buong puso at ng buong isip. Sabihin mo sa sarili mo, ako'y pinagpala na. Amen. Yan ang gusto ng Diyos, ikaw ay pagpalain. Tandaan nyo to, kahit na anong mangyari sa buhay natin ngayon, ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwan. Ililid kanya lagi. Saan? Sa tamang daan. Kasi ang gusto ng Diyos mag-manifest sa iyo ang kanyang pag-ibig, yung holiness niya, mag-manifest sa iyo, yung faithfulness niya, mag-manifest sa iyo. Saan mo gagamitin yun? Sa mga kapwa mo. Amen. Hindi para pang sarili mo lang. Kung hindi, sa kapwa mo, makikita mo yung love. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Yung love sa kapwa mo, lalabas yan. Yung holiness mo, lalabas yan. Magiging tapat ka sa kapwa mo. Amen po ba? Ganun, kabuti ang Diyos. Gusto niya na maranasan mo ang pag-ibig niya. Dahil ikaw ay connected na sa Kanya. Amen. Lahat itong naririnig nyo, ilalabas natin to.
magmamanifesto sa inyo. I speak life sa bawat isa sa inyo. Amen? Kaya ano man ang pagkakataon na ngayon, kahit na ang iniisip mo parang ikaw ay nahihirapan o ikaw ay para bang naliligaw, ngayon pag-aaralan natin ang susunod, yung number 3. God's antidote for indecision. Number 3, adjust your spiritual earshot. Ibig sabihin ho niyan, dito po sa atin, ano yung earshot na yan? Dito sa mundong ito, katulad yan, meron kayong mga cellphone, di ba? Natatawagan kayo. Kundi naman, nakakapag-text kayo, nagte-text kayo, nagme-message kayo, habang dito nagpe-preach ako. Ano lang ibig sabihin? Ibig sabihin dito, merong radio waves. Nakikita niyo ho ba yun? Hindi. Pero nakakakontak kayo. Pag nag-message kayo. Ganun din ang gusto ng Diyos. Kailangan, kahit di nyo siya nakikita, gusto niya, ang design niya, meron kayong communication. Ang design niya, gusto rin niya, makipag-usap kayo sa Kanya. Amen po ba? Yung kasi ang gusto niya para ba bukas ang komunikasyon natin sa Kanya. Kahit di natin siya nakikita, Lord, ganito, alam ko tong mensaheng to magiging pagpapala sa akin. Amen? Lagi tayong naka-open para ngayon ng cellphone nyo. Kahit di natin nakikita yung wave, yung radio waves na yan, or mga signal na yan, kailangan lagi tayo open communication tayo sa Kanya. Kailangan lang maging sensitive tayo sa Kanya kung ano ang Kanyang sinasabi. Kung di mo naririnig ang salita ng Diyos o mga sinasabi niya, meron kang problema. Ano yung problema yan? What's obscure our spiritual perception? Ano ba ang ibig sabihin ng obscures? Ibig sabihin, malabo. Yan. Ang labo. Paano man yan? Ang labo. Siyempre, kaya di mo siya naririnig, meron kang problema. You have the receptor turned off. Kaya hindi mo naririnig ang Diyos. Naka-turn off yung signal mo. Naka-down yan. Ibig sabihin, naka-off. Hindi tuloy papasok sa iyo yung sinasabi ng Diyos. Nakukuha niyo po ba? Talagang hindi mo maririnig ang sinasabi ng Diyos. Pero sino ba hindi karamihan ng hindi nakakarinig ng salita ng Diyos? Yung mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Hesus. Kaya importante ang kapanganakang muli, ang ating spiritual na pamumuhay. Kailangan ng tao ma-born again. Sabi diyan, para marinig niya, ma-turn on ng kanyang yung receptor niya, kailangan niya ang Panginoong Hesus. Kailangan niya ma-born again siya. Sabi sa John 3:3, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Yan ang sagot ng Panginoong Hesus. Kailangan maipanganak kang muli. Kailangan natin maibalik yung relasyon natin sa Diyos na nawala nung nagkasala si Eva at Adan. Nawala yung relationship. Kaya, ang kailangan doon para mabalik, kailangan tayo ay ma-born again. Tandaan nyo, ang born again ay hindi reliyon. Hindi siya religion ang born again. Kung hindi, relationship sa ating Diyos. Maibalik yung relationship na nawala kay Eva at Adan. Di ba dati nakikipag-usap ang Diyos kay Eva at Adan? Ganun din tayo. Yung tayo na born again, ngayon nakakausap na natin ng Diyos. Amen po ba? Number 2, you are on the wrong channel. Ibig sabihin, nasa wrong channel ka. Kasi kilala mo ang Panginoong Hesus. Kasi sa totoo lang naman, maraming nakakakilala sa Diyos. Kahit lumabas ka dyan, kilala ko ang Diyos. Kahit sinong tanungin mo. Oo, alam ko merong Diyos. Pero nasa wrong channel sila. Kung ang Diyos nasa channel 5, ikaw, nasa channel 7 ka. Hindi mo maririnig ang gusto ng Diyos. Meron ka sa sarili mo, kung nasa channel 7 ka, ang sinasabi ng Diyos, nasa channel 5. Ano lang ibig sabihin?
self-righteous ka. May sarili kang diskarte. Hindi, kaya ko to. Hindi ko kailangan ng Diyos. Kaya ko to. Gagawin ko. Meron kang self-effort. Ikaw na. Ikaw na talaga. Ikaw na ang bida, Jollibee. Kailangan lang natin, pumunta tayo sa right channel sa ating Panginoong Hesus. Ito kasi ang gusto ng Diyos, na marinig mo ang kanyang tinig. Marinig mo, makita mo ang kanyang pag-ibig. Basahin natin itong sa Job. Kasi pag di mo naririnig ang tinig ng Diyos, pwede kang mapahamak. Basahin natin Job 33, verse 14 hanggang 18. Sabay-sabay ho tayo ito. Napakagandang verse to. Lagay natin sa puso. Okay? Basahin po natin. 14, ang totoo, palaging nagsasalita ang Diyos. Kaya lang, hindi nakikinig ang mga tao. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng panaginip o pangitangin. Habang ang tao'y natutulog ng mahimbing sa gabi, bumubulong siya sa mga taingan nila para mabigay ng babala at ito ang napagpapakatakot sa kanila. Ginagawa niya ito para pigilan sila sa paggawa ng kasalanan at pagmamataas para maligtas sila sa kamatayan. Tingnan nyo, nagsasalita talaga ang Diyos. Yung nga lang, hindi tayo nakikinig. Kaya alam nyo, habang ito'y pinag-aaralan natin, makikita nyo itong mga binabasa natin, ay dito pala yung patungo natin pinag-aaralan. Tandaan nyo, sinabi niya, di ba? Nagsasalita pala ang Diyos sa mga tao. Tingnan rin natin si Haring David, na madalas rin siya nagtatanong sa Diyos. At madalas rin siya nakikinig sa Diyos. Amen? Basahin natin, 1 Samuel 23, verse 1 hanggang 5. Isang araw, binalita kay David na sinalakay ng mga Pilisteo ang Kaila at sinamsam ang mga trigo sa giikan. Nagtanong si David sa Panginoon, sasalakayin ko po ba ang mga Pilisteo? Sumagot ang Panginoon, sige, salakayin mo sila at iligtas mo ang Kaila. Tingnan nyo, nanalangin si David dahil para tulungan yung isang bayan, yung Kaila. Pero sumagot yung mga tao, verse 3. Pero sinabi ng mga tauhan ni David, dito pa nga lamang po sa Judea ay natatakot na kami. Lalo pa kaya kung pupunta kami sa Kaila para makipaglaban sa mga Pilisteo. Bakit sinabi ng mga tauhan ni David yan? Kasi doon pa lang sa Juda, hinahabol na sila ni Haring Saul. Gusto silang gusto silang patayin. Diba? Bakit ako pupunta diyan? Bakit pa ako makikipaglaban? Dito nga hinahabol na tayo ni Haring Saul para patayin tayo. Tapos ngayon makikipaglaban pa tayo. Nakita niyo yung dalawang isang nagpray siya, pero sinabi sa kanya ng Diyos, sige, sugurin mo. Pero itong mga boys niya, doon nga, hinahabol tayo, tapos doon pupunta pa tayo. Ano ba naman buhay ito? Makikipag-anuhan tayo, makikipaglaban tayo, may problema pa nga tayo dito kay Haring Saul. Pero tingnan nyo ginawa ni David sa verse 4. Tingnan nyo, yung pangalawang pagkakataon ng sinabi niya, number 4, muling nagtanong si David sa Panginoon at sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa Keila dahil pagtatagumpayin ko kayo laban sa Pilisteo. Kaya pumunta si David at ang mga tauhan niya sa Keila para makipaglaban sa mga Pilisteo. Maraming Pilisteo ang napatay nila. Kinuha nila ang mga hayop nito. Niligtas nila ang mga taga-Keila. Ano lang hong nating makikita rito? Ulit, nakikipagtipan ang Diyos kay David. At si David naman ay laging nakikipag-usap sa kanya. 2 beses siyang nanalangin. Pero iisa lang ang tugon ng Diyos. Sabi niya, pagtatagumpayin kita. Hindi nagbago ang sagot ng Diyos. Hindi niya sinabi, ang kulit mo sinabi tao lang magsasabi sa'yo. Pero ang Diyos, kung anong sinabi niya. Sabi niya, pag pinagpala ka na, paniwala mo, pinagpala ka na. Amen. Ganon ang Diyos. Dahil ang gusto niya,
paniwalaan mo siya, mag-manifest sa'yo sa buhay mo. Sa Kanya ka sumandig. Sa kanya ka lang magtiwala. Ganun ang ginawa ni David. Kasi ito, negative nga to yung sabi ng mga tao, sa totoo lang. Pero anong ginawa ni David? Nag-pray siya. Nag-pray siya. Kaya keep on praying. Tutugon at tutugon ang Diyos sa panalangin mo. Gusto ng Diyos na lagi kang nakikipag-usap sa Kanya. Gusto ng Diyos, kung meron kang tinatanong, sasagot siya. Amen. Hindi siya nakukulitan. Tayong mga tao, makulit, pero ang Diyos, natutuwa siya pag ikaw ay nakikipag-usap sa Kanya. Kaya ang tanong dyan, how believers can discern God's voice in this present age? Gandang tanong yan. Paano nga tayo mananampalataya? Paano natin madidiscern yan? How believers can discern God's voice in this present age? Ito, number 1, pray and meditation. Spending quiet time in prayer and meditation can help you become more attuned to God's voice. Ibig sabihin, kailangan talaga tayong manalangin. Manalangin tayo lagi sa ating Diyos na buhay. 1 Thessalonians 5:16 hanggang 18, sabi diyan, rejoice always. Kaya ngitian mo yung katabi mo. Sige, ngitian mo yan. Ngitian mo, rejoice! Rejoice, di ba? Pray continually. Di ba? Pag nanalangin ka, kailangan masaya. Kasi bakit sabi niya, give thanks in all circumstances. Kahit na ano nangyayari sa'yo. Di ba? Rejoice ka, nanalangin ka. For this is God's will for you in Christ Jesus. Kailangan lang tayo, tuloy-tuloy tayo manalangin sa Kanya. Ano man ang circumstansya ng natin pinagdadaanan, hindi ko alam sa buhay nyo ngayon. Pero kailangan tayo laging manalangin sa Kanya na mayroong pasasalamat at nagtitiwala at masaya. Parang ganyan lang sa mag-asawa. Diba? Mahal mo sa buhay. Diba? Gusto mo lagi siyang kausap. Kaya buti nga, nauso ang cellphone . Yung communication ngayon, napakabilis na. Lalo sa mga OFW, napakahirap. Pag sumulat ka. Diba? Pag sulat mo, buntis ako ngayon. Sabi mo sa asawa mo, buntis ako ngayon. Pag dumaan na dun, pag dumating na sa kanya yung sulat, nanganak ka na. Mabago niya mabasa. Pero ngayon, salamat sa technology dahil napakabilis na. Wala ka nang masasabi, kundi talagang ambuti ng Diyos. Ganun lang yun. Gusto ng Diyos, tayo lagi nakipag-usap sa Kanya. Sabi ko nga sa mag-asawa, para mismong, lagi kayo nag-uusap, meron kayong communication, na alam mo kung ano yung kinatutuwa niya, at alam mo rin yung kinagagalit niya, kaya yung ginagalit mo pa rin, di ba? Pero natutuwa ka dahil galit siya. Kaya natutuwa ka, nakikita mo, pag isang tawa pa lang niya, hagik-hik niya, alam mo na, kilala mo na kung sino. Yung mga anak niyo, di ba? Alam niyo na, pag humahakbang pa lang sa bahay niyo, alam ko yan, kilala ko yan. Pastora Berna, sigurado ako. Kahit nakapikit kayo, pag tumawa siya, kilala niyo kung sino na tumawa. Diba? Kasi ganun nga open communication, nalalaman mo yung isang tao, nakikilala mo. Kung lagi kayo nakikipag-usap sa Diyos, makikilala mo ang kanyang kabutihan, makikilala mo ang kanyang pag-ibig sa iyo. Amen? Kaya, pray continually, pray without ceasing. Number 2, reading Scripture. The Bible is considered God's Word, and reading it regularly can provide guidance and insight. Sola Scriptura. Kasi ang salita ng Diyos, ang Bible, ay buhay. Kung nagbabasa kayo, everyday, meron kayong fresh revelation. Lagi kayo, may revelation na bibigay sa inyo ang Diyos. Pag nagbasa kayo, kahit paulit-ulit, sabi, ito, nabasa ko na ito . Diba? Pero meron pa palang iba na revelation pagkakaloob sa iyo. Dati nabasa ko ito, pero hindi ito yung sinabi niya. Ngayon, iba na naman. Yung sinasabi natin, yung revelation ng Diyos sa atin. Bawat araw ng buhay natin, meron siyang fresh revelation. Siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Amen? Bibigyan kanya ng buhay na payapa, buhay na masagana. Ang Biblia ay manual natin. Manual ng buhay natin. Amen? Dahil
Kung sa cellphone, binabasa niyo yung manual, ito basahin natin. Diba? Pag binasa niyo yung manual sa cellphone, paano ba mag-turn on, paano ba mag-text, gano'n, di ba? Andon. Gano'n rin dito sa buhay ito. Paano tayo mabubuhay ng maayos, payapa, masagana at pinagpala. Amen? Kasi pag nagbabasa tayo niyan, alam niyo ba, lumalakas ang ating spiritual na pumumuhay. Napaglalabanan natin yung mga kamalian. Lumalakas ang inyong espiritu. Para bang, pag tayo, uminom tayo dito sa physical natin pangangatawan, ang mga vitamins, vitamin C, A, B, C hanggang Z, ininom nyo na. Di ba lumalakas ang pangangatawan nyo? Nagbabarbell na kayo ngayon. Dahil kakainom nyo ng vitamins. Ito rin, lumalakas ang inyong spiritual na pamumuhay. Kaya basahin natin 2 Timothy 3:16. All scripture is inspired by God and is useful. Saan? To teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Ibig sabihin, tinuturuan tayo ng Diyos para gumawa tayo ng tama. Pinaisip sa atin na iyang nang mali. Pinaisip sa atin, tinuturuan niya tayo, kinukorek niya tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Number 3, seeking counsel. Talking to spiritual mentors or fellow believers can help you discern God's voice. Alam niyo na, ito sa church natin, pwede niyo pong lapitan ng inyong pastor. Ako, Pastor Berna, ang mga leaders natin, Pastor Adje, Pastor Rems, pag may mga problema po kayo, pwede nating ipanalangin. Kung meron kayong nais-desisyonan, di ba? Pagpe-pray po namin kayo. Andito po tayo para magpalakasan, pwede manghingi ng advice, di ba? Kasi, pag hindi kayo mananampalataya, humingi ng advice, alam nyo, pwede mawindang ang buhay natin. Bakit? Pag sinabi niya, inaway ka niyan, awayin mo rin. Diba? Kasi iba yung spiritual, merong pagkakilala sa Diyos, merong pag-ibig, may pagmamahal sa Diyos. Ano sasabihin namin? Pag-pray nyo, diba? Na kumilos sa Kanya ang Diyos. Yun ang sinasabi ko. Kaya maraming salamat din naman sa inyo. Nandito kayo, nagtitiwala kayo sa mga pastor nyo, sa mga leaders nyo. Pwede po ba natin palakpakan ang ating beloved Grace Church na pinagkaloob sa atin ng Diyos na buhay? Amen. 1 Thessalonica 5 hanggang 11 hanggang 12. Dahil dito, patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa. Katulad ng mga ginagawa ninyo. Hinihiling namin sa inyong mga kapatid na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Amen. Thank you, Lord Jesus. Kaya salamat sa pagtiwala nyo sa Beloved Grace Church kasama ng pamunuan dito sa Beloved Grace Church. Then, number 4, listening to the Holy Spirit. Believe that the Holy Spirit inside you speak to your heart, providing direction and comfort. Tandaan natin, we are the temple of God. Nasa atin na ang banal na Espiritu Santo. Di ba? Nasa born-again spirit na natin. Itong picture na to, makikita nyo dyan, lagi naming papaalalahanan sa inyo na we are tripartite being. At tayo ay spirit, soul, and body. Tayo ay espiritu. Tatandaan nyo yan. Ito yung pinakapundasyon natin. Ngayon, dahil sa atin sa spirit, nasa born again spirit natin yung Diyos, yung spirit natin, di ba? Meron ng communion. Meron na tayong intuition, and then, ano yun? Conscience. Paano nyo malalaman yan? Andito. Nasa atin sa born again spirit natin. Kasi, nung tayo tinanggap natin ating Panginoong Hesus, meron na tayong communion. Nakipag-isa na tayo sa Kanya. Nakikipag-usap na tayo. Ngayon, paano natin makikita naman yung intuition? Bibigyan ko lang po kayo ng
ng sample kung paano yan. Halimbawa ho, dahil kayo na born again na, pag-usap na kayo sa Diyos, talagang nagpe-pray na po kayo, dumating yung isang kasama mo sa trabaho, may sinabi sa'yo. Tapos mo lang mag-pray, dumating siya, sabi niya, Brad or sis, meron tayong gawin, meron tayong sa kumpanya natin. Pero sa taong yun, nakikita mo na biglang lumapit sa'yo, pero nadidiscern mo o napapakiramdam mo, parang may gagawin tong mali Parang hindi kaaya-aya. Nadidiscern mo na yung taong to may kakaiba. Then, sinabi nga niya, ito gawin natin. Ganto. Yung resibo, babaan mo, yung sobra, atin na yun. Ngayon, ikaw naman, dahil alam mo, nakita mo yung tao, alam mo, na-discern mo na mali, yung gagawin niya, ngayon, makukonsensya ka. Bakit? Bakit ko gagawin to sa kumpanya? Dadayain ko. Maraming mga taong nagtatrabaho dito, mawawala ng negosyo yung kumpanya. Pag dinaya ko siya, dinaya ko to, maraming taong maapektuhan, pati yung kumpanya namin, pwedeng lumubog o magsara. Nakukuha niyo po ba yun? Yung sample na yun, di ba? Na-discern mo siya, lumapit siya ba? Tapos ngayon, yung conscience mo, hindi mo gagawin yun. Dahil alam mo, mali. Okay? Doon po'y pumapasok sa espiritu natin. Hindi katulad dati, bara-barabay ka. Sino yan? Sige, okay, gayahin natin. Sige, dayahin natin to. Wala kang pakialam. Hanggang sa lumubog yung kumpanya mo. Kasi, wala kang pakialam. Yung espiritu mo, patay. Wala kang konsensya. Hindi mo siya na-discern na mali ang kanyang gagawin. Hindi ka nakikipag-communion sa Diyos. Kaya, hahayaan mo lang yun. Pero dahil binago ka na ng Diyos, nakita mo, binigyan ka na ng discernment ng Diyos. Dahil nakikipag-communion ka na sa Kanya. Every morning, nagpe-pray ka na sa Kanya. Lord, nagpapasalamat ka. Ano mang ginawa mo, di ba? Papasalamat ka. Nagkaroon ka ng intuition. Alam nyo, lalo na intuition, ang babae, napakalakas dun. Alam niya kung nanchichicks ka. Hindi. Ay, ano yan? Study yan. Oo, talaga yan. Kahit sa science, alam yan. Andun naman, i-google nyo. Mas ang intuition ng babae, mas malakas. Kukumpara sa lalaki. Mas malakas talaga, sa totoo lang. Di ko na isasample yung ginawa sa akin ni Pastora Berne. Di ba? Oo, pinag-pray niya ako. Dati hindi pa ako kasi, ito lang hindi pa ako Christian noon. Yung mamaya, niyaya ako ng mga kaibigan ko, mga classmate ko, pupunta kami doon sa Patay Sinde. Nag-pray siya. Oo, wag yung tuition niya. Hindi ako nakapunta, ni-raid. Totoo yun. Ni-raid yung pupuntahan namin. Tanyo, alam niya kagad. Kaya, may kasamang prayer yun, siyempre, ingatan. Yung mga babae, talagang totoo, sabi niya, Pastor, tama yan, sige, magturo ka pa. Okay, balik ulit tayo. Ayan, alam niyo na, yung spirit, soul, and body. Kaya tayo ay espiritu, di ba? Merong kaluluwa at nakatira lang sa katawan. But tayo talaga espiritu. Amen? Number 5, observing circumstances. Sometimes, God's guidance can be seen through the event and circumstances in your life. Minsan, may mga pangyayaring dumadaan sa atin, masakit, minsan hindi umaayon sa gusto natin. Pero isipin nyo, in the end, di ba, meron pagpapala ang Diyos. Gusto niya, ikakabuti mo pala to. Kahit na masakit, pero tandaan mo, sa dulo na to, ikakabuti mo. Dahil ililid ka pa rin ng Diyos. Ililid ka niya sa mabuti at payapang buhay. Sabi niyan, Hebrew 12 verse 1. No discipline is enjoyable while it's happening. Sabi niya, it is painful. Talagang masakit. But afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Wala talaga, napakasakit. Minsan,
kung ano mga naranasan natin, talagang may mga pain. Pero pagdating sa dulo naman, dahil alam ng Diyos na ito'y ikakabuti mo. Di ba? Maayos at maayos yan. Tingnan po natin to. Kilalanin po natin tong si Dr. Cecilio Pedro. Alam niyo po ba, from 1970 hanggang 1985, sabihin ko lang po sa inyo, ang negosyo ho niya ay gumagawa siya ng aluminum. Aluminum supplier po siya. Nung toothpaste, nagsusupply po siya noon. Kasi dati, nung panahon ko, from 1970 hanggang 1975, siya ang nagsusupply ng aluminum para sa mga toothpaste. Aluminum, kung anong tawag doon, basta aluminum tube. Oo, ganun nung kasi dati. Siguro, wala na yung mga kabataan ngayon, wala nang nakikitang ganyan. Oo. Pero on the same year, from 1970 hanggang 1985, okay, ang sinusupplyan niya ang Unilever at Colgate. Pero pagdating nung 1985, hindi na po umorder sa kanya yung dalawang kumpanya sa kanya, yung Unilever at ang Colgate. Yung ginagawa ngayon, yung dalawang kumpanya, imbis na aluminum tube na, ang ginawa nila ay plastic. Pinalitan nila ng plastic. Kaya ngayon, kung nakikita nyo, mga toothpaste natin, nasa plastic na. Oh. Siyempre, ano mangyayari sa kumpanya na? Noong 1985, nagsara. Ang daming natenga sa kanya ng mga aluminum tube. Ang dami niyang, tawag dito, equipment, mga machine, nagsara ang kanyang kumpanya. Maraming mga nawalan ng trabaho. Pero dahil Christian sila, ang kanyang pamilya, ang ginawa niya, nag-pray silang pamilya. Makikita niyo naman po ito sa Google. Andun yung buhay niya. Nag-pray silang family. Nag-meditate sila. Hiniling nila, anong sasabihin ng Holy Spirit sa kanila? Anong gagawin nga naman nila? Lord, anong gagawin namin dito? Sobrang daming aluminum tube. Bebenta ba to? Di ba? Pagkakamali ka, pera na to. Benta ko to. Ganito. Pero, pagdating nung 1988, dahil sila yung nagpe-pray ng pamilya, umangat yung kanilang negosyo. By 1988, 3 years, dahil 1985, nagsara sila, 1988, bumangon sila. Ngayon, nagkaroon sila ng bagong kumpanya. Ang tawag doon ay Lamoyan Corporation. Hango to doon sa lola nila. Kasi yung lola nila, yun ang nagpakilala sa kanila sa Panginoong Yesus. Yun ang nag-akay sa kanila. Doon nila ipinangalan ng kanyang kumpanya. Yung Lamoyan Company. Kaya, ngayon, makikita nyo, yung kanyang kumpanya, gumanda yung, Happy Toothpaste. Yung DAS, yung sabon, yung Gumtech, yung Happy Kids na toothpaste, lumago. Ano lang ang gustong makita nyo dito? Ano man ang problema natin dito? Anong aral ang makukuha natin? Anong problema natin dito? Ang Diyos, alam mo, ang sasagot sa atin. May mga panahon na struggle, pero ang Diyos ang sasagot sa atin. Siya ang mag-aahon sa atin. Basta paano lang, mananalangin tayo. Hihilingin natin yung kanyang guidance. Hindi tayo magbara-bara. Parang ginawa nga nito. Di ba? Ni Cecilio Pedro. Silang pamilya, nananalangin sila. Sabay-sabay. Yung guidance ng Holy Spirit, hinintay nila. Nagme-meditate sila ng Word of God. Nangingi sila ng advice. Kita nyo po, ganun. Merong pangako ang Diyos. Hindi man natin nakikita, parang mga tupad, di ba? Sinasabi siya, hindi niya alam kung ano ang nasa harapan niya dahil malabo ang mata niya. Tayo ganun din. Hindi natin alam kung ano yung nasa harapan. Pero salamat dahil andun ang Panginoong Hesus, ginagabayan niya tayo. Amen. Yung path natin o yung dadaanan natin, kasama natin siya. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Dahil lang gusto niya, pagpalain ka ng lubos. Magtiwala ka sa Kanya. Yung faith natin, ibigay natin sa Kanya. Yung pagmamahal natin, mas una na, siyang nagmahal sa atin.
Nakita yung nagsasabi ng pagmamahal, Lord, thank you dahil minahal mo ako. Salamat dahil inahon mo ako dito sa mga kahirapan to. Salamat dahil pinagaling mo ako dito sa karamdaman to. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya ano man ang struggle nyo ngayon sa buhay na to, hindi ko alam. Pero paniwalaan nyo, tutugunin ng Diyos. Say amen and amen. Amen. Sabi nga dyan ni Albert Einstein, quote niya, in the middle of every difficulties lies opportunity. Yan yung quote niya. Ano man ang problema natin, may mga oportunidad. Ang Diyos ang gagawa sa buhay mo. Siya ang kikilos. Siya ang gagabay sa inyo. Siya ang gagabay sa atin. Amen. Ngayon, ano itong 5 nating natutunan? Number 1, pwede bang sabay-sabay natin basahin? Prayer and meditation. Number 2. Number 3, seeking counsel. Number 4. Number 5. Yan. Kaya ating unang napag-aralan, humbly ask for God's guidance. Exercise faith as we seek God's guidance. Number 3, adjust your spiritual earshot. At number 4, next week na po yun. Yun na po ang totoo. Para meron uli po tayong aabangan next week. Amen? Ang ating beloved thought, Christ, the good shepherd, He leads me. Amen? Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Sige po, manalangin po tayo. Tayo po tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa aming mga napag-aralan. Salamat dahil Ikaw ay tapat. You are a good shepherd, O God. Nililids mo kami, Panginoon, sa tamang daan. Na hindi ka nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Mahal na mahal mo kami, Panginoon Jesus. Salamat, O Diyos. Kaya sa oras pong to, Panginoon, ang aming buhay, kayo po ang manguna. Sa mga kapatiran ko nandito na bago pa lang umaten at sa podcast na nakikinig, pwede bang sabayan mo ako sa maiksing panalangin ito para ang Panginoong Hesus ay nangungusap sa iyo para maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo. Hindi isang reliyon ang iyong tinatanggap, kung hindi isang relasyon. Thank you, Jesus. Sige, sa mga bago rito, sundan niyo ako sa maiksing panalangin. Sa podcast na nakikinig, sundan niyo ako sa maiksing panalangin. Sabayan niyo ako. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Maraming salamat po. Na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Para sa akin. Ako po'y naniniwala. Na ika'y nabuhay na muli. Kaya sa oras pong to, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Ako na lang ang mananalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, narinig mo ang panalangin ng mga bago, Panginoon, na mananampalataya, na tinanggap ka nila bilang Panginoon at tagapagligtas nila. Kayo po ang nakakabasa ng kanilang puso. Kayo po nakakabasa ng kanilang isip, O God. Salamat po sa kanilang buhay. Pinapanalangin ko po sila, Panginoon, na lalo pa mag-alab yung pag-ibig, Panginoon, sa kanila. Alam kong pinagpala mo na sila, kasama ang kanilang pamilya, iningatan mo na po sila, O Diyos. Ano man ang kanilang mga pangangailangan, ay pinagkaloob mo na. Salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatiran to. At sa oras din pong to, Lord, itong kongregasyon na to, ang Beloved Grace Church, Lord, amin dinideklara ang bawat isa dito, O Diyos, na kayo po ang maghahari sa kanila, sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, O Diyos, na makikita ang iyong paghahari sa kanilang buhay, Panginoong Jesus. Makikita yung love, Panginoon, na lalabas sa kanilang buhay.
Makikita yung holiness, Panginoon, sa kanilang buhay. Yung pagiging faithful nila, O Diyos, makikita sa kanila dahil ito ang nais mo, Panginoong Hesus. Makita ang kabutihan mo sa bawat isang taong mananampalataya, sa bawat isang anak mo, na makita ang kabutihan at pag-ibig mo sa kanila. Maraming pong salamat, O Diyos. Thank you, O God. At sa aking mga kapatiran nandito, anuman ang mga struggle nila, Panginoon, sa kanilang buhay ngayon, I speak life, Panginoon. Ano ng kanilang panalangin? Tinugon mo na to, Panginoon. Yes and amen. Dahil ikaw ang Diyos na mapag-ibig, ikaw ang Diyos na mapagmahal. Hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan. Lagi mo kami, Panginoon, inaalalayan. Lagi mo kami nilalagay sa tamang landas. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng comfort, Panginoong Hesus, sa aming buhay. Ang tunay na kapayapaan nasa iyo, Panginoong Hesus. Wala nang iba. Wala sa mundong to kung hindi nasa iyo lamang. Thank you, O God. Thank you, Lord Jesus. Salamat, O God. At sa mga iba pang kapatiran ko dito, Panginoon, meron man silang sakit, mga nararamdaman ngayon. In the name of Jesus, I speak life. Kagalingan sa kanilang buhay, Panginoon. Simula ulo hanggang talampakan, O Diyos, dahil itong nais mo sa iyong anak. Magkaroon ng isang buhay na malusog at kaaya-aya. Thank you, O God, for the healing right now in the name of Jesus. Hindi ko alam, Panginoon, kung anong kanilang masakit. Pero, Lord, sa oras pong ito, tinako mo na ang kagalingan sa kanilang buhay, sa kanilang pangangatawan, O God. Thank you, Lord Jesus. Sa mga pangailangan ng mga pinansyal, I speak breakthrough. Financial pangailangan nila, I speak breakthrough. Lord, na mag-uumapaw ang pagpapala sa kanilang buhay, O God. Makikita nila na ikaw ay sagana at umaapaw ang iyong biyaya sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoong Jesus. Thank you, Lord Jesus. At sa mga nagtatrabaho, mga nagdinegosyo dito, O God, I speak wisdom sa bawat desisyon nila, O Diyos. Sa bawat paggawa nila ng kanilang trabaho, I speak wisdom. Kayo po ang magbibigay ng katalinuhan sa kanila, O Diyos, sa bawat desisyonan nila, bawat transaksyon, bawat gagawin sa kanilang kumpanya, O Diyos. Makikita nila yung tama, Panginoon, at kaaya-aya, Panginoon, para sa kanilang negosyo, sa kanilang trabaho. God. Maraming pong salamat, O Diyos, na ikaw ay tapat, mabuting Ama sa amin. Thank you, Jesus. Kaya buong isang linggong to, O Diyos, salamat sa pagpapala mo, O Diyos. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pag-iingat mo sa buong pamilya na andito, O Diyos. Salamat sa iyong proteksyon. Sa kanilang mga estudyante, sa kanilang pagpasok, thank you sa pag-iingat mo. Thank you sa wisdom na pinagkaloob mo sa kanila sa kanilang pag-aaral, na mai-enjoy nila ang kanilang pag-aaral, O God. Salamat po sa kanilang mga eskwelahan na pinag-aaralan, sa kanilang mga guro, O Diyos, na ginagamit mo. Thank you, Jesus. Napakasarap na magpasalamat sa iyo, Panginoong Jesus, na hindi, O Diyos, mauubos ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal sa amin. Kulang ang aming mga sinasabi, kulang ang aming salita. Dahil, Panginoong Jesus, ikaw ay tapat sa aming buhay. Thank you, Lord Jesus. Kaya sa buong isang linggo, we expect, Lord God, ito'y amin ang tinatanggap, ang buong pagpapala at pag-iingat mo sa amin, kasama ng aming pamilya. Thank you for the joy, O God, because the joy of the Lord is our strength. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, sa aming buhay na pinagkaloob mo. Thank you, O God. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.